Ang pagbagsak ng Bataan ay isa sa pinakamahalagang pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Nangyari ito noong April 9, 1942. Matapos lusubin ng mga Hapon ng Pilipinas noong December 1941, umatras ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan Peninsula upang ipagpatuloy ang laban. Ilang buwan silang nagtagal sa kabila ng kakulangan ng pagkain, gamot at armas. Sa kabila ng katapangan, dumating ang puntong hindi na kayang ipagpatuloy ang depensa. Noong April 9, 1942, si General Edward King Jr., commander ng pwersa ng Bataan, ay napilitang sumuko sa mga Hapon upang iligtas ang libo-libong sundalo mula sa walang saysay na pagkamatay. Tinatayang 76,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang sumuko, ang pinakamalaking bilang ng sundalo sa kasaysayan ng Amerika. Pagkaraan nito, naganap ang malupit na death march mula Bataan hanggang Tarlac, kung saan libo-libong sundalo ang namatay. Ang pagbagsak ng Bataan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng sakripisyo at kabayanihan. Kahit kulang sa armas at tulong mula Amerika, nagawa ng mga Pilipino at Amerikano na pigilan ang mga Hapon sa loob ng 3 buwan, na naging mahalaga para sa paghahanda ng mga kakampi o allies sa digmaan sa Pasipiko. Subalit, ang pagsuko ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga sundalo at sibilyan. Ipinakita rin nito ang kakulangan ng suporta mula sa Amerika at sa mga Pilipino noong panahong iyon. Sa madaling salita, ang pagbagsak ng Bataan ay simbolo ng sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikano, kahit nauwi ito sa pagkatalo at labis na pagdurusa. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!